Mga tol, nag-anunsyo ng gera, state of war ang Israel laban dito sa Hamas na sumugod sa kanila mga tol sa karagatan, sa ere, sa kalupaan mga tol, at napakaraming mga sibilyan talaga ang nadamay. At dahil doon ay nagdeklara ng gera mga kapatid itong Israel, at ito, Air Force continues to pound Gaza overnight in bid to devastate Hamas capabilities mga tol. Ito yung mga pinaniniwalaan nilang pinagkukutaan ng Hamas sa Palestine, sa Palestinian mga kapatid. Nga napakatagal na nitong away na to. Ay nako, grabe. Ito mga tol, marami tayong balita na panonoorin. Ito nga ito yung Prime Minister ng Israel. Painggan natin. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. Sobrang na talaga ng panahon ngayon mga tol, no? Ito yung ayaw natin mangyari, no? Yung makikita mo yung mga missile na lumilipad mga tol. Hindi na kasi to basta labanan ng tao sa tao eh. Talaga mga missile attack na to mga tol. Ito, papanoorin natin to sa ibang mga balita. Ito, halimbawa dito sa UNTV mga kapatid, no? Israel nag-anunsyo ng state of war. Panoorin natin to mga tol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umatake ang Palestinian group na Hamas sa Israel noong Sabado. Ito ang sinasabing deadliest attack ng grupo sa loob ng 50 taon. Bigla na lang umatake, no? Halos 500 katao na sa bawat kampo ang nasawi, kabilang ang mga sibilyan, at inaasahang tataas pa ang bilang nito. Marami na rin ang hinostage ng militant group, subalit hindi pa matukoy ang bilang nito. Kumalat na ang conflict hanggang sa Hezbollah group ng Lebanon sa northern Israel upang makisa sa Palestine. Samantala, isang task force na ang binuo ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang i-monitor ang kalagayan ng mga kababayan natin sa Israel. Pinaaalalahanan din ng embahada ang mga Pilipino sa mga war-stricken area na sumunod sa guidelines ng Homefront Command. Mahigit 5,000 rockets na pinakawalan ng Hamas airstrike ang ganti ng Israel. Mga gusali, wasak mga tol. Grabe, no? Kung makikita mo pa lang yung nangyayari sa kanila, gugustuhin mo pang bang magkagulo, lalo na kung dito mangyayari yan sa Pilipinas. Ako, tignan na lang natin mga tol. Ito sa itong bumabagsak na mga building sa Gaza yan, no? Sa teritoryo ng mga Hamas mga tol. Binomba sila ng Israel, no? Gumante Israel dito. Gulo ang bumalot sa Israel at Palestine. Mga gusali at bahay, wasak. Mga inosenteng buhay, nadamay. Buong mundo ang nakaantabay sa tila walang katapusang away ng dalawang bansang ito. Yeah. Oh, grabe. Imagine mo, nagre-report kang gano'n, bigla may sumabog sa building mo, no? Nandudong ka rin sa rooftop. Nagdeklara na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng giyera laban sa militanting grupo na Hamas. Ang Hamas ang naunang bumomba sa Israel, kung saan nagpakawala umano ito ng nasa mahigit 5,000 rockets. Kita sa video na sunod-sunod ang pagpapakawala ng rocket ng Hamas mula sa Gaza City. So itong Hamas, bigla na lang na sa Sabado, gugulatin natin ng Israel. Magpapakawala tayo ng mga missile. At yun na nga ang ginawa nila mga tol. Bukod dyan sa missile na yan, sumugod sila, na ground attack din sila. No, marami silang na kinidnap, kinostage, at maraming ang mga civilian dyan ang nadamay mga kapatid. Nasawi. At pati sa mga border ng Palestine at Israel ay pinasabog ng mga Hamas ang mga tangke at hinuli ang mga Israeli. Naka-blur lang na matol kasi syempre medyo maselan to eh. Matapos yan ay gumanti naman ang puwersang militar ng Israel.
Nagsagawa ito ng airstrike sa Gaza at sa mga border nito, kaya kitang-kita sa videong ito ang mga pagsabog sa lugar. Malakas din tong Israel. Yan, ito. Bagsak ang gusali, pinulbos eh. Ang mga Iron Dome naman ng Israel ay nakahanda din sa mga lugar upang pasabugin ang mga paparating na rockets ng Hamas. Ang Al Jazeera naman, habang live na nire-report ang mga pangyayari sa Gaza, ay bigla na lamang sumabog ang gusali na nasa likuran nito. Know anything about that? What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. Bilang isang reporter, nakakatakot yan mga tol. Kasi biruin mo, halos ilang block away lang o metro ang layo sa'yo ng building na pinasabog yung taas. Malamang ibinagsakan ng bomba o tinamaan ng missile. Tapos ikaw nandun din no, sa rooftop. Kung sa inyo naman bumagsak. Kaya nakakabilib din mga tol yung mga reporter na na-duty sa mga ganito di ba? Medyo talagang buwis-buway din sila para makapagbigay ng report ng magandang balita at maipaalam sa ating lahat, no? If you are not in a position to do so safely, then please get to safety. Imagine mo, ganyan na nangyayari sa Metro Manila, di ba nakakatakot yun mga tol? This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Yumna, take a moment to breathe. Take a moment, you and your team, Nakakatakot yan, no? take a moment to breathe, okay? Just take a moment as we are looking at this. Ang video namang ito mga kabayan ay kuha ng isang grupo ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa isang hotel na matatagpuan sa Herzliya, 14 kilometers mula sa Tel Aviv, ang nakasaksi ng panibagong air attack bandang alas 8 ng gabi sa Israel o 8 AM sa oras ng Pilipinas. Video mo yun. Saan? Ayun, dito ka, isuka. Para siyang lightning. Pupunta po talaga ako siya. Ito yung nakakatakot na mga tagpo. Halimbawa, mga tol, no? Kasagsagan ng gabi nagtatrabaho ka, di ba? Bilang tutunog yung warning siren na ganyan. Tapos ang sinasabi, magtago kasi may paparating na mga missile, may missile attack. Di ba? Imagine nyo yung mga ganyang mga sitwasyon, mga tol. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka kakabahan eh. I-shelter pa rin tayo. Sa baba, sa baba. Buti sana kung may mga shelter tayo dito, di ba? Buti dyan meron. Naihanda na nila yan eh. May kita mo yung mga umiilaw na yung mga missile attack yan, no? Tinangka din ng Hamas na mag-deploy ng mga militar nito sa dalampasigan ng Israel. Pero hindi ito umubra sa Israel dahil pinasabog ang mga sasakyang pangdagat nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Netanyahu na pagbabayaran ng Hamas ang ginawa nitong pag-atake at sisigaruduhin nilang mananalo ang Israel sa digmaang ito. Ayon naman sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ay wala pa umanong mga Pilipinong nasaktan sa gulo. Wala pa. Hihintayin pa bang meron? Pero ipinag-utos na kasi ni PBBM mga tol na hanggat maaari, kung maaari, no, kung kailangan na talaga, pauwi na lahat ng mga OFW. Napayuhan naman ng embahada na ang mga Pilipino sa Israel ay sumunod sa utos ng gobyerno para na rin sa kanilang kaligtasan. Malayo man ang Israel at Palestine sa Pilipinas, hindi nagkakalayo ang ating kasaysayan at karanasang inaapi. Hindi lang basta agawan ng lupa o palakasan ng armas ang nangyayari sa Israel at Palestine. Tunggalian ito ng mananakop at nasasakupan. Ano kasi yan eh, may pinag-aagawan din sila, meron din silang disputed mga tol na problema, no? 2005 hanggang sa eto na nga magsimula yung unang gera nila noong 2021.
Tapos eto na ulit, no, umatake naman ngayon ng Hamas. 'Di ba? Ito yung mga militanteng grupo naman sa Palestine ng mga Palestine, no, mga kapatid. Tas eto, Israel, alam naman natin na medyo handa na rin yan. Meron silang Iron Dome na tinatawag. Pero para sa mga mamamayan at para sa mga tao, ayaw din naman talaga nila ng kaguluhang ganyan eh. Pero ayan na nga, nagaganap, no? Nasa ano talaga tayo, nasa mga huling araw talaga tayo, no? Ano? Oh. Imagine mo yung mga tao nasa gilid niyan, di ba? Ito mga residential area to, mga nandirito eh. Ito mukha sa Hamas to, tumitira sila ng rocket sa Israel. Kaso yung Israel, ang kinagandahan sa kanila, meron silang Iron Dome. Yung tipong bago pa bumagsak yung mga missile, sa ere pa lang pinapasabog na, meron silang ganun, kaya meron defense ang Israel. Kaya kapag sila naman ng mag-aerial strike katulad ng ganyan, talagang guguho mga gusali sa Gaza. Kasi wala silang ganun na katulad nung sa Israel. Yun ang advantage ng Israel laban sa kanila, no? Yan, ito yung sa Iron Dome ng Israel. Sa ere pa lang sumasabog na. Para silang merong harang na ganun eh, no? Hindi babagsak sa mga kabahayan eh. Pero syempre, delikado pag may nakalusot, no? Biruin nyo, mahigit 5,000 rockets ang pinakawalan ng Hamas. Airstrike ang ganti ng Israel, mga gusali wasak. Diba? 5,000 yun. Imagine mo magkano isang rocket. Grabe na rin ang gastos, mga tol, pagdating sa digmaan. Tas ano mapapala mo? Wala, ang dami lang din masasawi. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo ngayon dito sa nagaganap na gera ngayon sa Israel? Imagine mo mga kapatid, buti ang Israel meron silang tinatawag na Iron Dome, no? Hindi tayo nalalayo sa ganyan eh. Yung mananakop at sinasakop. Tayo, kaya na ba nating ipagtanggol ang ating lupang hinirang, mga tol, no? Kung magpadala bigla ang airstrike ang China dahil sa kanilang, well, sa palagay ko hindi naman nila gagawin yun, mga tol, no? Dahil hindi lang naman basta-basta Pilipinas ang makakalaban nila, unlike itong dalawang naggegerahan. Talaga silang dalawa lang, one-on-one sila. Pero ang China, palagay ko hindi naman nila gagawin yan. Well, anyway, sana nga matigil na yung mga ganitong kaguluhan, mga kapatid. Kawawa naman din yung mga inosenteng mamamayan natin. No? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.